Nagsimula ang pelikula noong 2007, ang isang 23 taong gulang na nagngangalang Cherry, na nagtakdang magsagawa ng pagnanakaw gamit ang kanyang truck. Sa pamamagitan ng kanyang nakaraang istorya, nalaman namin na si Cherry ay nakikipaglaban sa depresyon, at nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Napag-alaman na nakaranas na siya ng pagnanakaw at alam na niya kung paano matagumpay na maisakatuparan ang mga ito. Pagpasok sa bangko, nagpaputok siya ng baril upang takutin ang karamihan, at humingi ng pera sa teller. Gayunpaman, kapag tinitingnan niya ang teller, nababalot siya ng kalungkutan, at nag-flashback ang pelikula noong 2002. Noong 2002, siya ay isang estudyante sa universidad na umibig sa kanyang kaklase na si Emily. Sa kabila ng interes ni Emily sa kanya, inihayag niya na mayroon na siyang kasintahan na nagngangalang Madison mula sa high school. Bumisita siya kay Madison tuwing Sabado at Linggo, ngunit naging mahirap ang kanilang relasyon nang matuklasan niyang nakikisama si Madison sa ibang mga lalaki sa mga party. Nang maglaon, si Cherry ay nakakuha ng trabaho sa isang restaurant, ngunit ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa paggawa ng tinapay ay humantong sa kanyang pagkatanggol sa trabaho pagkatapos lamang ng 2 linggo. Pagkatapos ng trabaho, binisita niya ang kanyang matalik na kaibigan, si James Lightfoot, na namatay ang mga magulang noong bata pa siya, iniwan siyang mag-isa. Nagpasya silang pumunta sa bangko upang lutesin ang isang issue sa account ni Cherry, na sinamahan ng isang kaibigan na si Roy, at ang pinsan ni Roy na si Joe, na nakatakdang sumali sa Marines. Sinubukan ni James na pigilan si Roy na payagan si Joe na sumali sa Marines. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay natigil nang biglang nag-overheat ang sasakyan ni James, at ang problema sa bangko ni Cherry ay nananatiling hindi nalutas. Nakabalik sila sa bahay ni James na naglalakad. Kinabukasan, nakita ni Cherry ang ilang bata na gustong gumamit ng Xanax na iniinom niya para sa mga panic attack. Inaanyayahan siya ng mga ito sa isang party, na nagpasya siyang dumalo pagkatapos makainom ng gamot. Sa party, nagulat si Cherry nang makita niya si Emily, na kasama niya sa isang malandi na pag-uusap at isang mapusok na halik. Magdamag silang magkasama, at nakikita niya siya bilang isang mahabagin na panlunas sa kanyang kalungkutan. Gayunpaman, si Emily, na mismong nasira dahil sa mapang-abusong mga magulang, ay hindi naniniwala sa pag-ibig, at nagpasya na makipaghiwalay kay Cherry upang mag-aral sa Montreal. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, umalis siya, na nag-udyok sa kanya na magpalista sa US Army bilang isang medic, upang makahanap ng layunin. Sa una ay akala ng isang opisyal na nagbibiro lang si Cherry, ngunit pinatunayan niya ang kanyang sarili, at nanumpa sa loob ng 2 taon na paglilingkod, umaasang makakatagpo ng katuparan at malampasan ang kanyang kalungkutan. Ang mga kaibigan ni Cherry, na hindi alam ang kanyang desisyon, ay sinubukang kumbinsihin si Joe na huwag sumali sa hukbo, sa takot na siya ay magdusi tulad ng kapatid ni James. Pero hindi alam ni James na nagpalista na rin si Cherry. Nakatanggap si Cherry ng tawag mula kay Emily, humihingi ng panghuling pagkikita. Sinabi niya na magkita sila sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho, umaasa sa isang pribadong pag-uusap. Gayunpaman, dinala ni Emily ang kanyang kaibigan na si Benji, na ikinagalit ni Cherry. Dahil sa pagkabigo, nakahanap siya ng aliw mula sa may-ari ng restaurant, at nakipag-ugnayan sa isang bisita na nagngangalang Tommy, na sa kalaunan ay inihatid siya pauwi. Nagulat na makita si Emily sa kanyang bahay, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Nagpalipad sila ng oras na magkasama, at ipinagtapat niya na nagpasya siyang huwag pumunta sa Montreal, dahil mahal niya si Cherry. Gayunpaman, ipinahayag ni Cherry kay Emily na sumali siya sa hukbong militar. Sumasang-ayon silang ituloy ang kanilang mga landas ng paghihiwalay, ngunit kailangan nilang magpakasal bago siya e-deploy sa susunod na taon. Sa panahon ng pangunahing pagsasanay, nakipagkaibigan siya kay Jimenez, at dumaranas ng nakakapanghinayang na mga gawain, kabilang ang pagsaksi sa isang sundalo na muntik nang mamatay dahil sa training. Siya at si Jimenez ay pumasa sa kanilang medikal na pagsasanay, at nakadeploy sa Iraq. Sa lugar ng digmaan, hinarap ni Cherry ang kanyang mga takot ngunit pinasigla siya ni Jimenez. Siya ang gumagamot sa mga sugatang sundalo, na mismong nasaksihan ang mga kakilakilabot na digmaan. Pagkabalik sa kampo, siya at ang kanyang mga kasama ay nakipagbuno sa emosyonal na epekto ng kanilang mga karanasan, na nasaksihan ang pagkamatay ng maraming tao. Sa kanilang unang araw na nakatalaga sa mapanganib na Triangle of Death, napuno sila ng takot, alam ang mga panganib na naghihintay sa kanila sa buong taon.
Sa kabila ng patuloy na panganib, masigasig silang nagpapatrolya sa lugar na nagbabantay sa anumang senyales ng panganib. Sa gabi, inaasikaso nila ang mga sugatang Iraqi, na nagbubuo ng malalim na ugnayan, habang magkasama silang naglalakbay sa mga hamon. Habang sila ay nagpapatrolya, sinabi ni Cherry sa kanyang sarhento ang kanyang mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na hindi ligtas na ruta, ngunit hindi pinansin ang kanyang payo. Gaya ng kinatatakutan, ang kanilang sasakyan ay nahulog sa kumunoy, na nag-iiwan sa kanila na hindi makapagpatuloy. Nang si Jimenez at ang tatlong iba pang mga sundalo ay nagsimulang maglagay ng lubid para hilahin ang sasakyan, biglang tumama ang trahedya, isang improvised explosive device ang sumabog, na nilamon ng apoy ang kanilang sasakyan. Si Cherry ay tumakbo patungo sa pinangyarihan, at natagpuan lamang si Jimenez at ang iba pa ay malubhang nasunog. Sa isang makabagbag damdaming sandali, napilitan siyang kunin ang labi ni Jimenez na nakikipagbuno sa kalungkutan. Ang bigat ng kalungkutan ay nagiging hindi maitago, na nagudyok sa kanya na humanap ng aliw sa pakikipag-usap kina Emily at Vince na pinoproseso ang lungkot ng kanyang damdamin. Matapos makumplito ang kanyang 2 taon na pagserbisyo sa militar noong 2005, umuwi si Cherry sa isang mainit na pagtanggap sa Estados Unidos. Ang kanyang kagitingan at sakripisyo ay kinikilala ng Medalya ng Kagitingan, pagpaparangal sa kanyang paglilingkod sa kanyang bansa, sa gitna ng malagim na karanasan sa digmaan. Sa kabila ng presensya ni Emily sa pagsalubong sa kanya, pakiramdam ni Cherry ay wala pa siyang masyadong nagagawa. Gayunpaman, ang muling pagsasama sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Dinadala niya siya sa isang bahay na kanyang itinayo, at nagsimula siyang kumuha ng mga klase sa gabi sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Emily, habang nagtatrabaho sa araw. Ang buhay ay tila nangangako, ngunit ang kanyang mga traumatikong karanasan ay nagmumulto sa kanya, na humahantong sa PTSD at matinding pagkabalisa, na nakakagambala sa kanyang pagtulog. Umiinom siya ng Xanax na gamot para pamahalaan ang kanyang mga panic attack. Nadidismaya si Emily sa kanyang mali-mali na pag-uugali, at sinimulan niyang kunin ang Xanax upang itapon ito. Samantala, ang kanyang matalik na kaibigan na si James ay naadik na sa droga, na hindi sinasadyang naaresto ng mga pulis. Pinalaya siya ni Cherry, at nagsimula silang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Nag-aalala sa pagkabalisa ni Emily at sa kanyang pagpapabe sa mga responsibilidad, nagpa siya siyang humingi ng klinikal na paggamot. Ang kanyang doktor ay nagre-resete ng OxyContin, na sa kalaunan ay inabuso niya. Nang makita ang mga paghihirap ni Emily, ang kanyang kapabayaan ay nagtulak sa kanya sa pagiging adik. Sinimulan nilang uminom ng mga droga, at pareho silang nagiging adik, na naaalala ang mga mas magandang panahon, habang mas malalim silang nahuhulog sa kanilang paggamit sa droga. Sa kalaunan, umaasa sila sa OxyContin at iba pang bagay, na humahantong sa pagkasira ng pananalapi para sa kanya. Desperado para sa pera, pumunta siya sa kanyang kaibigang drug dealer, na sina Pills at Coke, na ipinagkatiwalis sa kanya ang pag-iingat ng isang safe. Sina Cherry, Emily, at James ay sinira ang safe ni na Pills at Coke, para lamang matuklasan na puno ito ng mga droga. Sila ay nagpapakasawa sa paggamit nito, ngunit ang kanilang masayang sandali ay biglang napalitan ng takot nang napagkamalan nilang may mga pulis na dumating, at nagmamadaling itinapon ang mga natitirang droga. Sa kanilang pagkadismaya, ang bisita ay lumabas na si Pills at Coke, galit na galit sa walang laman na safe. Binalaan sila ni na Pills at Coke na ang kanyang boss, na si Black, ay hihingi ng kabayaran para sa mga nawawalang droga. Sa takot sa kanilang buhay, nagpa siya si Cherry na magnakaw sa isang bangko upang mabayaran ang kanilang utang. Sa isang tala na nagpapahiwatig na siya ay armado, mabilis siyang nakakuha ng isang stack ng pera mula sa isang teller. Tinatago niya ang ilang pera para sa kanyang sarili, at ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Habang nagsasaya sila sa kanilang tagumpay, tinawagan ni Joe si Cherry, na nagsasabi na may pulis na naghahanap sa kanya, na nagudyok sa kanya na magtago. Ginugugo niya ang kanyang pera sa pagbili ng droga, hanggang sa maubos ang kanyang pera. Dahil sa pagnanakaw ng higit pang mga bangko, patuloy siyang gumagamit ng parehong taktika, na nag-iipon ng pera upang pasiglahin ang kanilang pagkagumon sa droga. Sa kabila ng kanilang pagsasaya, nananatili siyang may utang na loob kay Pills at Coke para sa mga droga na ginagamit niya. Desperado, isinama niya sina Pills at Coke sa pagnanakaw sa bangko, ngunit sa pag-uwi ni Emily, siya ay nadismaya dahil sa kakulangan ng droga.
Matapos siyang tinurukan ng droga, si Cherry ay natakot nang si Emily ay na-overdose, at kailangang isugod sa ospital. Nagbabala ang doktor na si Cherry ay halos mamatay dahil sa daming droga na itinurok sa kanyang katawan. Pagdating ng kanyang mga magulang, sinisisi ng kanyang ina si Cherry sa kalagayan ng kanyang anak, hinihiling na iwanan siya nito ng tuluyan. Nag-aatubili, sumunod siya at umalis, iniwan si Emily. Gayunpaman, nakatakas si Emily mula sa kanyang rehab center, at hinanap si Cherry. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na ibalik siya sa rehab center, ngunit pinilit ni Emily na manatili sa kanya. Sa kanilang tahanan, ipinagpatuloy nila ang kanilang mapanirang mga gawi. Kapag nahulog siya sa problema sa pananalapi, nakipagtulungan siya kay Pills, Coke at James, upang magnakaw sa bangko ng sabay-sabay para sa mabilisang pera. Gayunpaman, sa panahon ng pagnanakaw, si James ay nataranta at tumakas na iniiwan ang kanyang mga kasama. Dahil sa maling pag-uugali ni Pills at Coke, pinilit nila si Cherry na kontrolin ang sitwasyon, na ikinagalit niya, na humantong sa pag-iwan sa kanya ni Pills at Coke sa bangko. Naiwan mag-isa at nakulong habang nagsasara ang mga gate ng bangko, napagtanto ni Cherry ang malalang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at kanyang sitwasyon. Malapit na siyang makatakas sa bangko sakay ng isang getaway car, napuno siya ng takot na baka ipagkanulo siya ng kanyang mga kasabwat sa mga awtoridad kapag nahuli. Desperado na makaiwas sa pagkahuli, hinikayat niya si James na tulungan siya sa paghahanap kay Pills at Coke. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan nang matuklasan nila na sina Pills at Coke ay nabaril, na nasugatan ng husto. Hinikayat ni Cherry si James na humingi ng tulong medikal, ngunit napagtanto nila na ang paggawa nito ay malalagay sa panganib ang kanilang sariling kaligtasan. Dahil sa isang malungkot na pagpipilian, iniwan nila ang kanilang sugatang kasama sa tabi ng kalsada. Kinabukasan, sa pag-uwi ni Cherry kasama ang kanyang partner na si Emily at ang kanilang tapat na aso, nakaharap niya si Black, isang mapanganib na tao na humihingi ng pagbabayad ng utang, na nagbabanta sa buhay ni Emily kung hindi sumunod si Cherry. Nakulong at nakabitin ang buhay ni Emily sa balanse, nagpasya siyang magsagawa ng isang panghuling pagnanakaw. Bago umalis, ibinahagi niya ang isang nakakalungkot na halik sa kanya, alam ang mga panganib na kinakaharap niya. Ito ay ganap na dumating na para simulan ang pagnanakaw sa bangko. Si Cherry ay nagbibigay ng mga direksyon kay Black, na may katungkulan sa pagmamaneho ng getaway car. Sa loob ng bangko, matapang na humihingi ng pera si Cherry sa teller, at inutusan niya itong pindutin ang alarma sa pag-alis niya. Hindi nababahala sa mga napipintong kahihinatnin, binigay niya ang ninakaw na pera kay Black, bago nagsimula sa isang walang ingat na paglalakad sa kalsada. Tahimik na naglalakad sa gitna ng kalsada, sinasadya ni Cherry ang atensyon ng mga alagad ng batas na nagpaputok ng baril sa hangin. Nakaupo sa tabi ng kalsada, nagpapakasawa sa kanyang huling kalayaan, hinihintay niya ang hindi maiiwasang pagdating ng mga pulis. Habang papalapit ang mga pulis, ang pag-aresto sa kanya ay minarkahan ang pagtatapos ng kanyang magulong paglalakbay, na nag-aalok ng mga sulyap sa mahirap na landas ni Cherry patungo sa kulungan. Napagtagumpayan ang kanyang pagkagumon at pakikipagbuno sa trauma ng kanyang nakaraan, tinitiis niya ang 14 na taon na sentensya sa likod ng mga rehas na lumabas mula sa kulungan noong 2021. Pagpasok sa walang katiyakang lupain ng kalayaan, sinalubong siya ng nakakapanatag na paningin ni Emily, na naghihintay sa kanyang paglaya na may walang tigil na pagmamahal at suporta. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.